Magandang araw po muli at welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong mga nagaganap na mga pagkilos, protesta at laban kay Bongbong Marcos. Ito po ay base doon sa mga problemang nangyayari sa bansa at ang mga bagay na nagtutulak sa Pilipino para manawagang bumaba si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Panoodin po natin ito. Hindi pa nangangalahati sa termino ang Marcos Jr. administration ay kaliwat kanan na ang mga ginagawang kilos protesta laban sa pamahalaan. Hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi maging sa ibang bansa, iisa lang ang sigaw ng mga Pilipino. Ng gobyerno natin, executive, legislative, tsaka judiciary. Anong ginawa ninyo ngayon? Anong ginawa ninyo sa bansang ito? Bakit hindi kayo manindigan para sa taong bayan, lalo na sa banta ng giyera na tayong lahat ay mamamatay? Ayon kay dating Department of Energy, Undersecretary Ben Ranque, kaya nila binuo ang Marcos Alis Dyan movement ay dahil punong-puno na sila sa pagiging mahina at kawalang resulta sa pamamalakad na mga nasa kapangyarihan ngayon. Kami itong Marcos Alis Dyan kasi wala na kaming magawa. Enough is enough. We have had trouble. Enough for the trouble. Marami ng kaguluhan. Mataas na ang kagutuman. Bumalik ang druga. Bumalik ang criminality. Bigas saan? Ang 20 pesos mo. Di ba? Nag-iisip ka ba? Punta tayo mula noong 2001, 2003. Nagpunta sila sa Iraq, ginera nila Iraq. Nagpunta sila sa Afghanistan, ginera nila Afghanistan. Punta sila sa Syria, sa Libya. At ngayon nasa Ukraine na sila. Nako, mga kabansa, lahat ho ng binanggit ko, wasak-wasak. Wasak-wasak na bansa. At ngayon, may masama akong balita sa inyo. Nandito na sila sa Pilipinas. Tayo na ho ang susunod na wawasakin. Pag huyan, nalaman nila na yung sistema na yan, kinargahan nila ng Tomahawk. Pwede na ho tayong tirahin. Ano nangyari ngayon? Nasa mapa na ho tayo ng nuklear ng China. Nasa mapa na tayo ng nuklear ng Russia. Nasa mapa na tayo ng nuklear ng North Korea. So yan po yung naging pahayag ng mga nagpoprotesta. Ang kanila pong mga hinaing at problema ay yung tuloy-tuloy na kagutuman, tuloy-tuloy na paglala ng kriminalidad at ang paglaganap muli ng droga. At samantalang ayon naman dito kay Mr. Paglinawan ay yung napipintong pagkakasalang natin sa giyera laban sa China na kung saan tayo ngayon ay nakataya doon sa malalakas na bansa dahil sa isinagawa ng Pilipinas na pagpayag na maglagay ng mga armamento rito yung Amerika. Mayroon pa pong isang komento. Ito naman po ay galing kay Brosas ng Makabayan Black. Panoorin po natin. So ito po yan. So sa expectation po, this will be just another zona, no? Ang tingin po natin dito, mga flowery words talagang pipiliin at malamang empty promises na naman, no? Sa usapin po ng significanteng dagdag na sahod, yun naman yung hinihiling natin. Kung i-report sa atin ay 25 pesos, sabi nga natin malaking insulto ito sa mga manggagawa. Second, bagsak agad ang grado natin sa presidente kasi hindi dapat magmalaki, no, sa kanyang zona nang makawala namang nagawa. Hindi rin natugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng pagkain at bilihin. Iyan naman po yung naging pahayag ni Representative Arlene Brosas na ayon sa kanya, bagsak ang grado ng Pangulo sa kanyang zona dahil wala naman itong nagawa doon sa mga pinangako niya at tuloy-tuloy pa rin yung sinasabi nilang pagtaas ng mga bilihin at saka yung sinasabi niyang dagdag na sweldo sa mga manggagawa ay karampot lang ang binigay. Samantalang mayroon naman pong naging pahayag si Mr. Belhica tungkol dito sa kalagayan ng bansa natin sa ngayon. Panoorin din po natin to. Ito po yan. I'd like to show you a more comprehensive view
ng Pilipinas ngayon ayon sa world standards. Pinadala ko po kanina, if you can show sa ating screen, that the Philippines is already one of the worst investment destinations in the world. The Philippines is one of the most corrupt nations in the world. Ngayon po, yan, tama yan. We are one of the worst economically free. Ibig sabihin, mahirap ang negosyo rito, hindi malaya. We have one of the worst justice system, 97 out of 140. We have one of the weakest military. Matatapang po yung ating mga sundalo, pero sa kagamitan, kulang na kulang po sila ng panlaban sa mga dayuhan. Bumagsak ang ating ease of doing business index, and we're one of the worst in ease in doing business. 116 out of 180 countries. Mas mataas ang number mo, mas masama. At we are one of the worst investment destinations. Number 83 out of 126. Ibig sabihin, we are really out of the kumbaga radar ng mga gustong pag-investan ng mga investor. So yan naman po yung naging pahayag ni Mr. Belica, at ayon sa kanya, ito daw ay World Standard Survey at ang Pilipinas ay kasama dun sa most corrupt nation in the world. So yan po yung mga dahilan ng mga panawagan ng mga tao na bumaba na lang sa kanyang pwesto si Mr. Marcos. Kung atin pong susuriin ang mga nangyayari talaga sa paligid at sa mga nakikita natin sa mga ginagawa ng pamahalaan, ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno na kaalyado ng presidente, mukhang sa kamutihan talaga tayo pupulutin. Yung lantaran nating pagharap doon sa digmaan laban sa China, yung mga urong-sulong na desisyon, yung mga for publicity na pahayag ng mga opisyal ng Armed Forces, kamukha ni Gibo Teodoro, si Browner at saka si Tariela, nagkanda buhol-buhol na. Yung isa gusto ng yera, yung isa sinasabing nagsisinungaling yung isa. So mukhang wala talaga tayong maasahang konkretong desisyon galing sa Pangulo. At isa pa, palala ng palala po itong nangyayaring pag-aalsa ng mga tao, itong nangyayaring pagwiwilga ng mga tao na hindi lamang po sa Metro Manila kundi abot na rin sa ibang bansa. May mga lugar pa po sa ibang bansa na halos araw-araw din nagpuprotesta. At ito naman pong sinasabi ni Makabayan Black, Arlene Brosas, ay medyo may pagkasabihin na natin hindi lahat totoo, pero nakikita rin po kasi at nakikita rin ng mga tao ang ginagawa talaga ng Pangulo. Kamukha po nung imbis na humarap doon sa problema, makikita natin naka media pa, broadcast pa sa ilang platform ng media yung mga konserto sa palasyo, yung pakikipag-jamming ng Pangulo sa pagkanta, yung sinasabi nilang ang concert ay para sa mga health worker, pero ang sinasabi nung secretary ng Department of Health ay hindi pa nababayarang lahat ng obligasyon sa mga health worker. Tapos sasabihin nila na yung concert ay para sa health worker. Isa pa yung ginawa ni Martin Romualdez na para siyang kandidato ng pagka-best actor sa MIFF, na naka-kuntodo karosa, may pailaw, namamato ng mansanas, namamato ng candy, ay parang pagwawaldas lang talaga ng pera ng bayan. Tapos
yung negosasyon sa China, yung diplomasyang hinihingi ng China para matigil yung gera, ay hindi malaman kung saan talaga ang direksyon. Kasi bawat isang opisyal po sa kanila, iba yung sinasabi. Yung Pangulo, iba yung sinasabi. Yung Secretary ng Defense, iba yung sinasabi. Yung General Browner nating ipinagmamalaki ay sinasabi, iba rin yung sinasabi. At yung speaker nila na tagapagsalita na si Tariela, mas magulo pa sa hindi mo maintindihan kung ano ang gusto talagang sabihin. So lahat po na yan ay nagdudulot lang ng pagdududa sa mga tao kung may kakayahan pa talaga si Marcos na mamuno sa isang bansa. At yung issue niya sa droga, hanggang ngayon hindi pa rin po maliwanag. Although meron naman mga programa na talagang nakakatulong naman sa mga tao, kamukha nung sa Porpis na kung saan pati raw yung mga buntis kasali. Yung ayuda na napakalaki na ng pondo na nagamit, pero lahat po ng yan ay may bahid ng pagdududa ang mga tao, kasi mismong doon sa mga lugar may mga nagrereklamo na hindi natanggap yung tamang ayudang sinasabi. Yung problema ng mangingisda natin sa Zambales, na hindi matugon-tugunan ng gobyerno kung paano ang gagawin. So ito pong lahat-lahat na ito ay nagpapatunay na may problema talaga, at kailangan talaga siguro na magising si Mr. Marcos, matuto siya at makita niya kung ano ang dapat gawin, kagaya po ng sabi ni dating Pangulong Duterte. Total siya naman ay inelect ng tao, iniupo ng tao, magtrabaho siya ng ayon sa gusto ng mga tao para sa kinabukasan ng bansa. Mahirap po yung ang direksyon lang yata nila ay para sa kanyang pamilya, at ito pa po ang isang masakit sa ngayon. Naglunsad na po ng 29 pesos na kilo ng bigas ang kadiwa ng gobyerno. Ang tanong lang po dito kung hanggang saan ito tatagal, at kung may sapat tayong stock, although sinasabi ng NFA na sapat naman ang stock, pero may mga lumalabas ng reklamo na yung bigas daw ay medyo hindi na maganda yung kalidad. But anyway, kahit pa paano, malaking tulong sa mga Pilipino. So sa isa pong banda pa, sana magising na yung gobyerno at magawa na nila ng paraan kung paano ba talaga mapapatigil yung napipintong giyera sa pagitan ng Pilipinas at China, kasi hindi naman talaga kaya ng Pilipinas na makipaggera. At kung tutusin, siguro nga sa loob lang ng 1-2 araw, baka yung Luzon pulbos na, kasi lahat ng EDCA site ay nandiyan dyan sa Luzon. So malamang kapag yan ang ginamit ng Amerika sa gera, ayan din ang tatargetin ng mga kalaban. At wala po tayong proteksyon para salagin yung mga bombang ihuhulog ng ibang nasyon laban sa atin. So hanggang dito na lamang po muli mga kaibigan, at maraming salamat po. Paki-like and subscribe na lamang po.